Ba't ang tagal mo hindi nag-vlog? Ang tagal mo na atang hindi nag-vlog. Noong December last year, nag-break kami ng aking jowa Bells. Moving on stage, hindi ko kayang mag-vlog. Totoo ba na iisa lang ang Diyos tsaka si Jesus Christ? So yun, tinatanong ko yun. Super naguguluhan ako. Wala pong relihiyon na makapagdidigtas sa'yo. Nasa personal mong pananampalataya, personal mong relasyon sa Diyos ang makakapagdigtas sa'yo. Walang na kahit na anumang relihiyon or simbahan. Sabi niya sa akin na, anak, hindi pa ba sapat tong ginagawa kong ito? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal na binigay ko sa'yo? Yung sakripisyong ginawa ko sa'yo? Nagpakapako ako sa krus. Inoffer ko, inialay ko ang aking buhay para lang maligtas ka. So yun, doon pumasok sa isip ko na wala akong ibang kailangan. Hindi ko kailangan ng pagmamahal ng mga lalaki. Doon ko pinatawad yung tatay ko mismo. Hindi ko kailangan magalit sa tatay ko. Dapat maawa ako sa kanya kasi hindi niya nakilala si Jesus Christ bago siya namatay. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak and nagbabalik ang Kapakpak Talks! Yes! Thank you. So, napakatagal na akong hindi nag-interview vlogs. Bago ako bumalik sa pagbablog is naisipan ko mag-vlog ng ganito. Ito po ang kasama ko pala, ang Tia Elsa! Kapatid yan ni Kakonsis. Shout out guys! So, siya ang magiging interviewer ko ngayon. Magdato sa mga tanong. First question. Say! Anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Kapakpak? Pinagkakaabalahan ko ngayon is taong simbahan kami ngayon. Taong simbahan ako ngayon. 4 to 5 times a week kaming nasa church. Yan. Ba't ang tagal mo hindi nag-vlog? Ang tagal mo na atang hindi nag-vlog. Meron? So, ayun guys. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog ng maayos. Yung mga vlog ko ina-upload is yung pasulpot lang pag may kapag sinisipag mag-edit. Pero ayan, kaya ang tagal ko hindi nag-vlog kasi guys, hindi pa ako ready mag-vlog nung mga nakaraang this past few months. Kasi po noong December last year is nag-break kami ng aking jowa Bells. So, syempre, moving on stage, hindi ko kayang mag-vlog. Yun, kaya ang tagal ko di nakapag-vlog. Pinrioritize ko muna ang sarili ko kung paano ulit ako babangon. So, yun. Ano pala to, revelation. Revelation. Yes, pinrioritize ko muna ang sarili ko kung paano ang ginagawa ko, paano ako makamove on. And awa naman ng Diyos is I already moved on after 4 months. Yes. Totally na ba? Yes, with the help of the Lord. First time mo bang totally ni-reveal na wala na kayo ng jowa mo? Hindi, nabanggit ko na to sa mga vlog ko nung nasa Baguio kami. Pero ito talaga yung gumawa talaga ako ng vlog para about doon. Para malinawan yung lahat. Kasi may mga nagme-message pa sa akin na break na ba kayo ng jowa mo? Kamusta kayo ng jowa mo? Pero yes, dito ko lang sasabihin ulit na wala na po kami. Last year pa, December. Ilan ba? Almost 4 months. Masasabi mo ba talaga na heal na yung puso mo? Buti ka mang naiyak. Sa tingin ko naman, lalo na nitong April, sa lahat ng pinagdaanan namin sa simbahan, masasabi ko naman, bakit siya yung naiyak? Masasabi ko naman na naka-move on na ako, na healed na ako. Sabi ko nga, with the help of the Lord, si Jesus lang talaga ang sagot sa lahat ng mga hinanakit ko sa puso, sa buhay. Ba't ka nagsalawin? Ano yan? Yung breakup nyo ba ng jowa mo? Yun ba yung rason kung bakit mo ginustong ganyan? Mapunta dito sa Alam ko naman nagsisimba ka naman na dati pero yun nga nakikita ko na mas Ibang-iba. Oo. Malaking pinagbago. Walang pinagbago pero Grabe ha. hindi, I mean, mas ka nga, yung mas Dedicated ka ngayon. sa simbahan, gano'n. Yes. Talagang Ayun ba, yung breakup ba ng jowa mo? Yun Yes. ba yung naging rason? yes, isa talaga siya sa dahilan kung bakit mas lumalim yung ang relasyon ko sa Diyos and
I know na isa to sa plano talaga ni Lord. Kung may dahilan talaga may dahilan talaga lahat kung sa mga nangyayari. So, ayun. Alam kong plano ni Lord na maghiwalay kami dahil tapos na yung aming purpose sa isa't isa, and ito talaga yung ayun talaga yung pinaka turning point ko, yung breakup namin, kung bakit mas lumalim yung relasyon ko sa Lord. Kasi kada testimony ko before, kapag may care group kami, kapag may usapan kami sa simbahan, so laging yun ang testimony ko kung bakit ako napapunta doon sa church namin ngayon, which is City of God. Sabi ko is, kaya po ako napapunta dito kasi po kasi nung may fiancé kasi ako before, almost 3 years kami, tapos simula nung naghiwalay kami, parang sinik ko talaga ng super duper si Lord, and dito niya ako dinala dun sa church namin na City of God. And thankful ako kasi siguro kung hindi kami nag-break, hindi kami napapunta doon, and kung hindi ako nagsipag na sumimba doon, is hindi din siguro hindi ko doon madadala yung aking mga angels, yung 3 angels. So na-break yung puso ko, nasaktan ako, pero 4 na kaluluwa yung napapunta kay Lord. Yes. Hindi ka naman nakikinig eh. Nakikinig ako, nag-iisip kasi ako ng papa-up question ko. Totally heal ka na. Sa tingin mo, ready ka na ba makipag-friend ulit dun sa ano mo? Makipag-friend doon sa ex ko, kay Marty. Siguro, sa ngayon, siguro hindi pa. Kasi pag nag-care group, pag nagfe-fellowship kami ng mga angels ko, sabi ko nga, hindi porke naman naka-move on na is makikipagkaibigan na ulit, makikipag-usap. Malay mo, in God's perfect timing, pero ngayon hindi pa kaya. Pero move on na ako, don't get me wrong, move on na po ako, masaya na po ang puso ko. So yun, hindi ko pa kaya makipag-friend, pero wala nang sama ng loob. Oh, mukha nga naman, dahil kasi dati, pag nababanggit yung pangalan ni Sir Marty sa kanya, para yan dragon. Alam niyo po yung sinasabi niya dati na may nakitang cobra sa kanya. Lumalabas yun. Pag nababanggit yung pangalan ni Sir Marty, lumalabas yung cobra. Ngayon po, hindi na masyado. Hindi na masyado. Hindi na po masyado. So, ayan. Pero dati, Katoliko ka. Opo, Katoliko ako, pero matagal na ako hindi nagsisimba sa simbahan ng Katoliko. Pandemic pa, nung huling simba ko ng Katoliko, nabukal talaga sa puso. Hindi talaga, dito talaga ako tinatawag ni Lord, sa born again Christian. Pero sabi nga, don't get me wrong po, wala pong relihiyon na makapagdiligtas sa'yo. Nasa personal mong pananampalataya, personal mong relasyon sa Diyos ang makakapagligtas sa'yo. Walang na kahit na anumang relihiyon or simbahan. Di ba ngayon, ka na, yung baptize ka na. Baptize na po siya sa, yes, sa Christian. Sa tingin mo, pagbabaptize ba sa iyo, sa tingin mo, ready ka ba talaga? Na-ready mo ba talaga yung puso mo, yung sarili mo, yung kaluluwa mo, yes, bago ka nagpabaptize? Paano mo naman nasabing gano'n? Yes. Para lang alam ng iba, na gusto din magpabaptize. I am so much more ready pa sa ready talaga. Bago po kasi kami water baptism is meron kami tinawag na touch encounter, and meron pa kami nag-undergo pa kami ng mga trainings bago yun. So dun sa 3 araw na touch encounter namin, dun ko talaga na encounter si Jesus Christ, ang Diyos. Kasi po before, meron po akong spiritual warfare. Ibig sabihin nun, dati kasi, parang may mga katanungan sa isip ko, nagre-research ako kung totoo ba na iisa lang ang Diyos tsaka si Jesus Christ. So yun, tinatanong ko yun, super naguguluhan ako doon, research ako ng research, pero doon mismo talaga nasagot yung aking mga katanungan sa buhay na iisa talaga ang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang
Holy Spirit. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, iisa ang Diyos tsaka ang si Jesus Christ. And super ready ako dahil nag-testimony ako sa church. Sobrang daming tao noon. First time ko magsalita sa ganun siguro kadaming tao. Tapos pinag-testimony ako noon after namin ng touch encounter. Sabi ko nga doon, nagka-vision ako na nagpi-preach ako sa tabing dagat. So, alam ko na galing yun kay Lord, kay Jesus. Dahil kung ako mismo, kung sa sarili ko lang kagustuhan, is hindi ko yun gagawin dahil super introvert ako. So kung tatanungin nyo kung anong nabago sa buhay ko simula nung nag-break kami or napapunta ko dito sa simbahan namin, is sobrang laki po. Sa sarili na lang, kasi dati nga super introvert ako. Takot ako sa tao talaga, 'di ba? Takot ako sa tao, hindi ako nakikipaghalubilo, nakikipag-usap sa kung kani-kanino, or kahit kilala pa kita, kung hindi talaga kita kapamilya, hindi talaga ako makikipagkwentuhan sa iyo. So ganun po talaga ako. So ang laki po ng binago sa buhay sa akin simula nung napunta ako dito sa church na ito. And ayan, super thankful din ako na nangyari tong break up namin, dahil ayan nga, sabi ko nga, thankful to the person na sinaktan ako, thankful ako dahil mas napalapit ako kay Lord. Yan. May ano ka ba? May bala kang magpastora? Opo. So, ayun nga, sabi ko din doon na nawala po yung kagustuhan ng puso ko na magka-jowa. Kasi dati ang dami kong tanong, yung mga gusto ko, hindi ba nila ako gusto? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako kamahal-mahal? Pero yun nga, sabi ng Lord sa akin, nung pinanood ko yung video ni Jesus Christ na ipinako siya sa krus, na ang daming latigong ginagawa sa kanya. Sabi niya sa akin na, anak, hindi pa ba sapat tong ginagawa kong ito? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal na binigay ko sa iyo, yung sakripisyong ginawa ko sa iyo? Nagpakapako ako sa krus, inoffer ko, inialay ko ang aking buhay para lang maligtas ka. So yun, doon pumasok sa isip ko na wala akong ibang kailangan, hindi ko kailangan ng pagmamahal ng mga lalaki. Naisip ko din doon ko din mismo pinatawad yung nasa yung tissue ko. Doon ko pinatawad yung tatay ko mismo. Kasi sabi ko, hindi ko kailangan magalit sa tatay ko. Dapat maawa ako sa kanya kasi hindi niya nakilala si Jesus Christ bago siya namatay. So, ayun, pinatawad ko doon ang tatay ko kasi tao lang din naman siya. Hindi niya na-encounter si Jesus, kaya siguro nangyari yung mga nangyari. Kaya, ayun, tsaka tao lang din naman siya. Kaya, ang mahalaga is, si Jesus Christ. Wala akong ibang pagmamahal na kailangan kundi si Jesus lang, yung Panginoon lang. So, nawala sa puso ko, parang most of the time nararamdaman ko na hindi ko na gustong mag-asawa. Parang pastora talaga. Gusto ko talaga magpastora, pero nagbabasa-basa ako ng Bible, inaaral ko yung salita ni God, na sabi, doon sa nabasa ko kagabi yata, yung kagabi, sabi is, kung gusto mo mag-lead sa church, hindi pwede yung baguhan ka pa lang sa church. Kailangan mo munang aralin yung salita ko, yung church. So, ayan. Hindi pa siguro ngayon ang aking time magpastora, pero in God's will, perfect timing, mangyayari yon. And meron nang nakatanim sa puso ko na gusto ko talaga magpastora. Yes. Pastora na po pala sa kaya sa mga dyan. Hingi ng number ni Kapakpak, alam niya na. Pero ang pastora po, pwede po siya mag-asawa. Pwede po siya mag-asawa. Pero nga, hanggat, halimbawa, may mga trainings kasi siguro yun. Hanggat nasa trainings ka, hanggat nasa time ka nung, oo, hindi ka pwede mag-boyfriend. So, ayan, after pa ikaw magpastora. So, yun. Para nakahanda ka talaga. Yung focus mo talaga is nandun lang, hindi ka maligaw ng focus ng landas. So, yun. Yun lang naman. Hindi na naman natin papahabain pa dahil gusto ko lang talaga mag-vlog ng ganito. Baka kasi pag nag-vlog ako ng ganito, maraming mabigla na, uy, bakit ano nangyari? Nag-iba yung mga vlog ni Kapakpak. So, ayun, talagang turning point ko po talaga yung naghiwalay kami ng aking ex-fiancé, kung bakit mas napalapit ako kay Lord. So, thank you at nangyari yun. Hindi siya totally break your heart. Oo, kasi mas nabuo ako. Mas nabuo ako nung nangyari yung hiwalayan na yun. Si Lord lang talaga ang bumuo sa akin.
si Jesus Christ. Tsaka, yung sa sinasabi niya dati na, Lord ka ng Lord, Lord ka ng Lord. Lord Jesus Christ yun, Lord your God yun. Hindi po yun, kasi kung magbabasa po kayo ng Bible, halos lahat ng nakasulat po dyan is Lord, 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 Lord. So, yung Lord na sinasabi dito is si God, si Jesus Christ. So, Lord, God, marami pong pangalan si God. Yahweh, Yeshua, Elohim, Adonai, Jireh, lahat po yan. Marami pong pangalan si Jesus Christ. Kasama ba doon si Allah? Ang alam ko si Allah, sa Muslim siya eh. Oo. So, ayan. Marami pong pangalan ang God, ang ating Diyos. Kaya, Lord is, isa lang din po yan sa pangalan niya, sa tawag sa kanya. So, acceptable po yun. So, yan. So, yun lang naman. So, sana po may natutunan kayo and sana po magamit ko po itong platform para po marami po akong ma-share na Word of God sa inyo pong lahat. So, yan. Thank you so much po. Thank you. So, yan. Hanggang dito na lang aking vlog. Magpakita po ang aking mga angels. Come here, dali. Gusto Yung kayong mga makakasama niya sa mga po dito. magiging Doon na isa. bago niyang vlog. Doon na isa dito. Gusto ko lang pong pakilala sa inyo aking mga angels, silang tatlo, and kasama ko silang naglilingkod ngayon kay Jesus. So, sila ay kasama na sa dance ministry and ako po ay mag-audition naman sa music ministry sa aming church. So, thank you po. Thank you to me. Ano masasabi nyo? Ang Tiap Elsa pala ang makakapagsabi kung may nabago na ba sa tatlong ito. Simula na nagsimba, napapunta sa church. Natawa po, natawa. May nabago na ba kahit konti naman? Konti naman, naghuhugas na ng plato. Nagsain niya kanina. Ay, sa ugali. Naghuhugas na ng plato. Ay, sa ugali naman yun, normal naman yung ugali niya. Pero hindi naman talaga siya yung totaling matigas ang ulo na Hindi siya pala sagot. Medyo may katamaran lang talaga na konti. Pero pag inuutusan naman, Nasunod na. Nasunod naman. Nasunod naman kahit may konting dabo. At sana yon, ipag-pray nyo sana Yes. siya na mabago yon. Para talaga matuwa pati tatay niya. Makita ng tatay niya na may magandang naiidolot. Nagsipag. Tsaka po si Ira, sana din po isang utos lang sumunod na din. Si Elisa talagang masipag na yan dati pa. Masipag. Pero may nabago sa kanya. Hindi ko naman masyado nakakasama si Elisa. Ah. Si Elisa naman talagang masipag. Kaya lang, manang-mana, napakabugnutin. Konting, alam mo yung big deal at sa kanila ng yun, ito din. Ako? Hindi, lahat. Konting big deal, yan. Nang tanggalin nyo sa mga sarili ninyo. Ngayon, ganun pa din. Hindi, konti. So, ayan, sana'y patuloy kaming gamitin yung bawat isa sa amin para mag-serve and maglingkod kay God. So, ayan. Thank you. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Bye-bye. Thank you for watching.